Hello guys. Okay, so month of July, late tayo ng mga 2 to 3 days. July 3 na yata dyan sa Pilipinas. So, usually kasi nag-shoot ako mga a day before first day nung bagong buwan. Kaso, nagkasingaw tayo. So, mahalata nyo naman pag nagsalita ka na may singaw. So, hinintay ko munang mag-heal. So, kaya tayo late. So, okay. So, bago natin i-unbox yung entry natin, which is alam nyo na yan, nandyan yan sa thumbnail. Iano ko muna yung ating in-unbox last month. So, ito yung ating dalawang entry for month of June. Ayan, so si Massage Infused by Zimaya or Zamaya. Tsaka si Sunrise on the Red Sand Dunes by Zara. Ayan. So, itong dalawang to ay clone ni Louis Vuitton Imagination. So, maraming dupes and clones na lumabas. Kaso, ito lang yung medyo kumbaga intuition. Kumbaga parang, kasi hindi ko naman pwedeng bilhin lahat, no? Kumbaga parang napupusuan. Ayan. So, ito, alam niyo na yung kwento dito na naamoy ko na siya before, tapos nabanguhan ako, then nung pumutok si Imagination, ito pala yun. So, sabi ko, kaya pala. Ayun. So, kaya ko siya nabili. Ito naman ay because of kay Smelly Cat. Sinabi niya, ito yung pinaka parang masasuggest niya. Kasi ito yung less soapy na version ng Zemaya and more citrus. So, totoo naman. Ito more on soapy side. So, para siyang sila Al Haramain, Aqua Dubai. More on soapy, less citrus. Ito naman, less soapy, more on citrus. So, kung mas gusto yung soapy, ito kayo. Kung gusto niyo naman ng mga citrus, dito kayo. Okay. Pero parehas okay. Ito ay 150 Saudi Riyals, 149. Ito naman nasa 99. Pero parang 93 na lang yata siya. Sa noon. Ayan. So, ito yung ating dalawang entry. And, kita nyo naman, medyo, ayan, okay. Actually, kung ito lang ang entry ko for last month, mas babawas pa. Kaso, pinagsasabay ko sila eh. Ayan. Hindi lang halata, pero lagi ko silang ginagamit. May kasabay kasi siya eh. Medyo na in love din ako dito. Ayan nga, si Ajmal Chemistry. Halatang halata. Gustong gusto ko siya. Ayan. So, yun. Masasuggest ko to. Ito lalo na sa price. Ito, mahilig ako sa soapy. Kaya mahilig ako sa Prada line. So, gusto ko yung mga amoy bagong ligo. Amoy fresh. Ayan. Citrus. Ito yung citrus na umano sa akin. Medyo hindi umasim, hindi kagaya ni Nautica. Si Nautica iba yung iba yung rehistro niya sa akin. Mabango siya pero umiiba yung rehistro niya pag nasa balat. Medyo maasim. So ayun, kaya siguro medyo na ako sa citrus scents, no? Medyo parang meron akong trauma. Since si Nautica pa ang pinakauna kong in-unbox nung nagsimula akong mag-vlog. So, ayan. So, yun yung niyan. Bakit ako may trauma sa citrus. Pero, medyo nabibreak. No? Ayan. Okay. So, ngayon, i-unbox na natin yung gusto nating, yung entry natin for this month of July. Okay. Actually, ito ay, ang kwento talaga nito, 3 sila. Oo, 3 silang entry for month of June. Itong dalawa for Imagination. Then ito naman is sige, sabihin ko na. Clone for Initios Mass Therapy. Ayan, sabihin ko din yung kwento doon kung bakit. Ayun, so kaso sasabihin ko ulit yung kwento dahil naman sa kanyang courier. Okay? So medyo baka mahaba-haba. So, buksan na natin. So, ito ay nakuha natin from Redbox. Okay, Redbox. Second time ko na to. Bakit si Redbox ang napili ko? Dahil dito, nung in-order ko to sa noon,
pinadala siya sa akin through Redbox and na-amaze ako kasi yung standard na 2 days standard, 2 days na standard delivery, 1 day lang kay Redbox. So kumbaga na dahil doon medyo na ano ako, plus points yun sa akin. Kaya na ano ko kay Redbox na curious ako. So inano ko yung app. Doon ko nakita si Redbox Global, which is US. So kung taga dito kayo sa Saudi, baka iba sa inyo familiar sa myus.com. So ang myus.com, sa hindi nakakaalam, ito yung for example, nag-ano kayo for Nike.com US or anything na any online na sa US lang nagshiship. Kumbaga walang direktang magshiship. Hindi katulad ng Fragrance X. Sa Fragrance X, pag umorder ka doon, isi-send sa'yo, okay lang. Yung sa case ko, yan, sabihin na natin, si Joma Shop, hindi siya nagdedirect sa Saudi. So, kailangan niyang isend sa US address. Then, yung US address na yun, ipapadala sa'yo dito sa Saudi. So, parang nagiging ano siya, parang middleman. Ayun. Okay? Siya yung nagiging tulay nyo. So, yun na nga. So, na ano ako kay Global US, nung nakita, Global USA, yes. Nung nakita ko yun, na-curious ako, then nakalagay doon as minimum of 52 reals, okay na. So, okay, sasabihin ko yung mga naging problema. Pero, sige, buksan na nga muna natin. Habang nag-ano tayo kwento. Okay, ito magiging honest na rin ako. Nabuksan ko na. Nabuksan ko na. So, hindi to, alam nyo naman, napaka-honest ko. Pag genuine ako mag-react. Kasi, pag hindi bukas, hindi ko talaga binuksan. Ito, binuksan ko na, guys. Kasi, sasabihin ko ulit kung anong reason. Ayan. So, ayan. So, bukas na siya. So, wala lang gulat factor kasi nabuksan ko na. Na-check ko na. Bakit? Sasabihin ko. Okay? So, i-ano ko kaya muna. Okay, nabuksan ko siya pero hindi ko siya in-spray. Okay? Para medyo may ano naman, at least medyo merong medyo may konting surprise pa rin naman. Though gusto ko talaga maano kasi sealed to pag nakuha mo. Pero ngayon hindi na siya sealed. Ayan. So ito ay si Infinimas by Maison Alhambra. Ayan. So first time ko siyang maamoy. Pero mag-anong kaya mo na para mabilisan kasi ikukwento ko yung ano para ma-aware kayo. Re-reflect Okay, for thumbnail. Okay, so amoy na natin. Bibilisan ko na. Wala. Okay. Sa balat na natin. Diretso. Okay. Bakit si Infinimas by Maison Alhambra? Dahil kay ito? Initios Mass Therapy. So, alam na alam ko yung amoy niya. So, tingnan natin ko palapit. Pinapano ko muna yung alcohol. Wow. Wow. Okay, may ma-alcohol siya sa una. Pero, yan. Jackpot. Oo. Mass Therapy. Na-love at first sniff ako doon. Okay, iano ko muna yung bango. Wait lang. Bango.
So, yan muna natin. Box presentation, bottle presentation. Ayan. So, ito yung makukuha nyo. Actually, nakasil to pag nakuha nyo. Ayan. So, Infinimas by Maison Alhambra, 100 ml. Eau de Parfum. So, nakabox siya. Para siyang leather. Yung kanyang texture. Ayan. So, ito yung gilid. Gilid. Ito yung taas. Ito yung baba. Ano yung kanyang production date? Production is May 2023. Expired ng May 2028. Ayan. So, may 3 years pa siya sa akin. Okay. So, ingredients sa likod. Then, made from, nasa baba. So, alam natin from Latafa ang Maison Alhambra. Okay. Nasaan yung made? Made in UAE ito, no? Ayan, okay. Made in UAE. Ayan. So, then may makikita rin kayong hologram sticker. Tama ba? Hologram. Ayan. Okay. Yun. Ito yung kanyang box presentation. Ito naman ang kanyang bottle presentation. Ayan. So, white and gold. Matte white and gold. Gold yung plate niya. Ayan. Wow. Linis. Okay. Re-reflect kasi. Pero yan. Linis. Ayan. So, metal plate siya. So, Infinimas, Maison Alhambra. Yan, ganyan lang. Direct to the point. Yan. Yan. Okay. Yan. So, box presentation, bottle presentation, naamoy na natin. Okay na. So, may thumbnail na rin. Okay na rin. So, ito na, ikikwento ko na para sa awareness ng nakakapanood nito. Yun nga, ang nangyari is in-order ko siya sa Joma Shop. So, New York based yun. So, kilala yan. Nasa top 3 yan sa mga fina-follow ko sa wait lang, sorry. Hindi, may message doon. Ayun. So, kaya ako ano sa kanya, familiar. Joma Shop, Fragrance by, Fragrance Net, Fragrance X, Max Aroma. Ayan. So, yan yung matunog kung nagfa-follow kayo ng ibang mga content creators sa perfume, lalo na pag mga US based, tsaka UK based. Ayan. So, yun nga, nakita ko siya, ang presyo lang niya is $19.99 or nasa 80 Saudi Riyal. So, magkano yun sa Pilipinas? Mga less than 1,000. Ayun, tapos meron siyang 4 point something shipping fee from New York to US base, any US base, any US state. So, may, sige, $5. So, sabihin na natin, $25 ang nagastos ko sa kanya kung taga-US ako. So, nasa 98.99 Saudi Riyals yun. Yan. So, 100 Saudi Riyals. O, sige, nasa ano na yan, mga 1.4 plus or 1.5. Sabihin na natin, 1,500 plus in peso. Ayan. So, kung taga-US ka. Kaso nga, dahil wala siyang direct, ginamit ko si Redbox. So, ginamit ko yung kanyang address, which is na based sa Nashua, sa New Hampshire. So, meron siyang tracking. 5 days, nandun na siya. So, na-receive na doon within 5 days. Then, ang sabi kasi sa app is 10 to 14 business days. So, binilang ko siya so, in-order ko siya May 8, May 9. Dumating siya ng mga May 12 sa New Hampshire. So, ang bilang ko sa kanya mga May 26, May 27, marireceive ko na siya. So, sinagad ko na sa 14 days. So, nung wala pa, pinagbigyan ko 27, hindi mo na ako wala lang. Sabi ko baka talagang kasi walang email, walang notifications. Basta wala. Nakalagay lang meron ka ng shipment. So wala pa rin.
May 28, kinontak ko na sila. So, inisa-isa ko. So, merong online, may toll-free. So, tinawagan ko. Sinabi, ibibigay ko sa email, i-email ko lang daw kung ano yung problema, kung ano yung hinaing ko. So sabi ko nga, in order ko siya, wala pa rin hanggang ngayon. Then may mga explanation naman sila na nakalimutan ko na yung unang Pero ang point ko that time, una kong napansin ko, kung hindi ako nag-message sa kanila, hindi nila ako sinasagot. Tapos, edi sabi ko, in-explain ko ganito, ganyan, di ba dapat ganito, ganyan. So sinabi nila, sir, kasi ang in-order mo is perfume. So, kailangan siya ng repackaging. Kailangan siya ng, may mga ganun. Kasi nga, liquid base, alcohol base. So, sige, aware naman ako doon. So, sige. Pero ang point ko nga doon, bakit wala man lang mga notification, walang messages? Diba, na at least, alam mo. Kasi sabi ko, kung hindi ko sila tinawagan, hindi ko sila kinontak, wala akong magiging sagot. At doon lang, kung kailan ko sila kinontak, doon lang nila ginawa ng action. So sabi ko, sige, actually nagkasagutan pa kasi sabi ko nga, 4 years na akong umu-order sa Fragrance X. And dumadating sila sa akin, box na naka-bubble wrap, yun na yun, direkta. Sabi nila kailangan daw ng repackaging. Kasi nga daw may sinusunod silang protocol. So in-explain ko, yun nga, bakit, sige, hindi na ako sige, gawin nyo na lang. So sabi, may additional charge daw yun. So sige, additional. Pataas ng pataas yung charge niya. From 56 naging 84, tapos naging 126. So, basta pataas siya ng pataas. Tapos, so ito na, dumadating na yung mga araw. June, first week of June, kinontak ko ulit sila. Sabi nila, pag mga liquid base, may battery, ion base battery. Nakalimutan ko. Basta yung mga ganon, mga electronics, medyo iba daw yung handling doon. So, medyo naman, okay naman yung reason nila. So, sabi ko, sige, okay. Kasi parang umabot ulit ng linggo eh. So, eto na nga, dumating siya eksaktong June 12. So, kung na-receive nila sa New Hampshire ng May 12, June 12, nag-message sila sa akin na nandito na daw sa pick-up point ko. So, same yung pick-up point ni Zemaya. So, na-excite ako, pinuntahan ko, kinuha ko. Pagbukas ko ngayon, kasi nga, ihahabol ko sana siya as dito. 3 sana ang entry ko for month of June. So, siya yung pangatlo. So, ang nangyari, alam niyo kung magkano binayaran ko sa kanya muna, bago pa yung itong problema to. Umabot siya ng 300 plus. So, yung 300 plus na total, kasi may custom, may duty, may tax, may ganon, may handling fee, may repackaging fee, maraming ganon eh. Umabot ng 300 plus Saudi Riyals. Maliban pa yon doon sa pagbili ko sa kanya. So, kung nakamura nga ako dito sa boteng to, parang 80 Riyals lang siya. Halos ang katumbas niya kasi 400, mga 400. Basta, onti na lang, 500 na. So, para rin akong bumili ng Blue de Chanel or Tom Ford. 100 na lang kasi 600 ang mga dito eh, sa pinagkukuhanan ko Nasa 600 ang Tom Ford Ombre Leather, ang mga Blue de Chanel EDP. Nasa 600 plus. So, 100 na lang, di ba? Kaya medyo na ko. Pero sabi ko, sige, andyan eh. Tsaka US naman. Okay, bakit sa Joma Shop? Kasi dito sa Saudi, wala akong makitang Infinimas. Ang nakikita ko lang sa Noon, pag binuksan mo, usually sa Google muna ako eh. Hindi muna ako dumidirekta sa Noon, sa Amazon, hindi muna. Usually sa Google, kasi may sponsor yan. Sponsor.
May mga recommendations yan kung saan mo sila pwedeng makita. So, wala talaga. Ang nakikita ko lang dito is yung black, green. Oo, parang ganun. Pero yung Infinimas, yung ito mismo, yung white version, wala. Okay? Kung meron man, oo, wala pa sa Saudi. Pero, wait lang. Sige, sabihin ko na. Pero yung last week, lumabas na siya sa noon. Kaso ang presyo niya is 200 plus, almost 300. So, mahal. Mahal siya. Oh, pero kung gagayahin yung ginawa ko, mas mapapamahal pa rin kayo. Okay? Ayan. Anyways, ano pala, makukuha nyo siya sa Noon Global. Ayan. 200 plus, 280, basta. Last week lang mga last week of June. Doon na siya lumabas sa Noon. Okay? Kung gusto niyo bumili nito, ayan, 200 plus. Hindi siya 80. Ayan. Okay? So, yun na nga, binayaran ko, so almost 500. So, ang dami ng problema from yung tagal niya, tapos yung pakikipag-usap ko sa customer service ng Redbox, tapos ito pa nga, yung sobrang mahal, tapos nagre-request ako ng official receipt kasi gusto ko lang makita yung breakdown. Magkano yung duty, magkano yung tax, magkano yung customs, magkano yung service fee, magkano yung makita ko lang yung ano tawag doon? Nakakalimutan ko yung mga terms. Basta, yun. Gusto ko lang makita sa resibo para medyo maano yung utak. Kaso hindi. Ang nandito is $87 pa rin. 87.24 Saudi Riyals. Ibig sabihin, ito yung presyo na dineclare ko. Pero yung binayaran ko sa Redbox, umabot ng almost 400. Okay. So, wala siya sa wala siyang receipt. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya, baka ko siya sa ibang araw. Okay. Kasi medyo, para ma-aware yung mga tao na, kasi rights natin yun. Kailangan natin ng resibo, di ba? Ayan. So, okay. So, yun na nga. Pagbayad ko, pag uwi ko, sa mahal niya, sabi ko, sige, i-jujulay ko na lang. Kasi halos kapantay siya ng So, kinancel ko yung entry ko sana for this month. Okay. Sabi ko, sige, ito na lang, si Infinimas. Kasi sobrang, halos Dior di ba? Isang na rin yun, Dior Sauvage, isang Fahrenheit, yung presyo niya. Kaya sabi ko, sige, siya na lang yung 4 July. Kaso, medyo, ako sa box niya, medyo iba yung bigat. Doon ako nagkaroon ng ba't ganito ba kabigat to? So, yun na, binuksan ko, kaya sinabi ko sa inyo, binuksan ko na siya. Binuksan ko at yun, tama ang hinala ko. Iba yung laman. Ang nakuha ko is Sephora Favorites. What's in my bag? So kung may, lalo sa mga babae, kung may nanood na babae sa atin, or sa inyo kung may mga girlfriend kayo or asawa na, Sephora bag. Nandito sa phone ko, hindi ko Sephora na bag siya, tapos collection siya ng mga makeup. May makeup, basta lahat, para siyang collection ng mga bestseller ng Sephora, nasa iisang bag. So, $149 yun. Pero parang mabibili mo lang siya ng $52. So, malaki pa rin kumpara dito sa binili ko, no? So, nakita ko, yun nga, sinearch ko, oo, US lang siya available, wala siya dito sa Saudi. Okay. So sabi ko, kaya, ang una pang ko pa, sabi ko, dahil sa nangyaring aberya, isuli ko pa kaya to, or ibenta ko na lang. Kasi sabi ko, mas mahal yung nakuha ko.
Kaso, kasi ang daming marami akong katrabahong mga babaeng lokal. Or pwede rin sa mga katrabaho nating mga lalaki, pwede nating i-offer sa kung may girlfriend sila, asawa nila, 'di ba? Benta natin sa kanila or sa boss ko, 'di ba? Kasi may anak siyang dalaga na. So pwede ko ibenta. 'Yun yung nauna ko naisip. What if benta ko na lang sa kanila? Kasi kahit i-search nila, US lang siya available. Wala siya dito sa Saudi. So, kaso naisip ko rin, kawawa naman yung umorder nung mismong item na yun. Kasi parehas kaming, 'di ba? Parehas kami. Hindi niya nakuha yung in-order niya mismo. So parang nagkaroon ako ng medyo parang nagilty ako kung gawin ko yun. Kasi pabor yun sa akin kasi mas mahal, 'di ba? Do kung isasama ko pa rin yung binayad ko sa shipping fee. Pero bawi-bawi lang ako doon sa binili ko. Okay, bawi. Pero dun sa ginastos ko sa halos lahat, medyo mas malaki pa rin yung akin, pero kumbaga nga, medyo mas kumpara naman sa nakakuha nung, for example, kami yung nagkapalit, sa kanya napunta to, lugin-lugi siya. Okay? Kaya sabi ko, sige na nga, ibabalik ko na lang. So yun, kinontak ko sila, in-email ko, sinend ko yung mga pictures, ayun. Ang nangyari was, nagpapunta sila ng representative, pinick up nila yung item, and then sabi nila, hahanapin nila kung saan napunta yung ganito, and fortunately may nagsuli. Ayan, so nasuli siya after 2 days. So yun, nung nakuha ko siya, ang ginawa ko para sure, binuksan ko sa harapan ng driver. pag-deliver sa akin, same box. Sabi ko, sir, bubuksan ko sa harapan mo para at least kung may hindi ulit yung ito, hindi ka na ulit babalik. Okay? Pumayag naman siya kasi pabor din naman. So, binuksan ko harapan niya. So, sakto, ito yung laman. Kaso, pag-check ko, nakabukas na siya. Okay? So, another na naman. So, kung medyo ko, kasi sabi ko, ang mahal ng bili ko dito. Halos katumba siya ng Blue de Chanel. Sige, Dior Homme na lang. Sige. Dior Sauvage. Sige, 400. Almost. Almost 500. Sige. Sabi ko, hindi na siya nakasil. Doon na ko naman na authentic siya. Hindi naman siya fake. Wala pang fake nito. Pero nakabukas. So, isa na yan. Tapos pagbukas ko, ayan, medyo may mga dents sa loob. Tapos, yung bote niya, ayan, yun nga, kaya siya nagka-dent. Yan no. Parang nakaskas yung gold plate niya. Siguro nung pag dinidiin, no. So nagkaroon na naman ako ng mga theory. Hindi kaya ito yung nakabukas na kumbaga ang nagbigay ba sa akin ng open and use is Joma Shop mismo? Or yan yung number 1. Hindi kaya Joma Shop to warehouse, ito na, ganito na siya, nakabukas na. Pwede kasing may nagsuli, tapos sinend na lang nila is yung mga gamit. Kasi possible yun, okay? Kasi sa Amazon and noon nangyari na yun sa akin. Mostly sa Amazon. Ang mga sinisend sa akin is nagamit na. So parang siguro, ang ng Amazon or noon is, edi pag balik. Pero kung hindi niya ibalik, edi, kumbaga parang di ba nagbayad ka sa mga fast food, di ba? Tapos sinuklian ka ng, it's either medyo punit or sobrang luma, di ba? Kung ipapalit mo, ibalik mo, balik nila. Pag hindi mo na pinapalitan, okay na yan. At least na nila, na-dispose na nila. So parang, sabi ko, yun yung una ko, hindi kaya Joma Shop to warehouse ng Redbox sa US, nakabukas na, or, pagdating dito, yung unang nakakuha, binuksan niya na lang,
siguro naging hopeless rin siya. Sige, gamitin ko na lang. Kaya siguro binuksan niya. Pero sabi ko, kung binuksan to and ginamit, hindi man siguro ganito ka, ano. So, yun yung pangalawa. Pangatlo, sabi ko, kung hinanapan man nito, kumbaga parang siguro yun yung maano ko sa mga customer service, no? Sa customer, medyo saludo ko sa customer service ng Redbox. Ginawan talaga nila ng paraan. So, hindi ko alam kung ito mismo nakuha nila, ito yung talagang bote ko, or ginawan nila ng paraan na magkaroon ng kapalit. Kasi kaso sabi ko, wala pang available, nung time na yun wala pang available na Infinimas. So, pero kung nagawan nga nila, parang, kung hindi man ito yung actual kong bote or yung sine ng Joma Shop at ito ay nakuha nila sa ibang source, medyo saludo din ako doon kasi parang effort yun effort para maibigay nila sa iyo yung actual na ano. Kasi hindi naman ako dahil wala pa talagang fake nito. Wala pang fake nito, guys. Wala pa lumalabas na fake. Okay? Tsaka sa mura niya, wala na yata mag-fake unless sobra siyang kasi alam ko yung mga hawas fini-fake yan. Yung inisyo na fake yan before. Kasi nga, usually pag sobrang naka-hype, kahit alam natin, mura na yung original niya, tinitake advantage yan ng mga nagka-counterfeit. Kasi pera pa rin yun Okay? Eto, hindi naman siya yung, na-hype siya, pero hindi siya yung ganun katunog. Siguro sa atin lang, sa fragrance community. Pero hindi siya yung parang sobrang maingay yung niya, yung pangalan niya. So, hindi siya na-fake. Wala pa sa YouTube na fake nito. And, sa isang tingin ko pa lang, yes, wala. Doon na ako dati. Pero hindi, wala pa naman. Hindi. Tsaka, solid pa naman. Tsaka, nung dumating nga pala to, inano ko to sa, lampas na tayo ng 30 minutes, sorry. Inano ko to sa scale, kinonvert ko yung kg, lampas pa rin naman siya sa 100 ml. Okay? Given, mabigat yung bote niya. Pero, pag inalog mo, hindi siya yung maalog na maano yung liquid So, alam mong puno pa. Ayan. So, ayun lang. Inano ko lang yung awareness sa inyo. Sige, baka magmukha namang masama yung Redbox sa nakapakinig. Ito ay common na nangyayari sa mga logistic company, no? Kasi wala namang perfecto, talagang it really happens. Possible yun. First time kung nangyari to sa akin, and pwedeng mangyari din sa inyo. Pero, gusto ko rin i-comment ang, comment? Medyo ako sa, medyo na-appreciate ko yung mga ganun. Yung effort. So, hindi ko na inano sa inyo yung, kasi baka baka may, ang tawag dyan, baka makasuhan tayo. Pag nagpakita ko ng mga screenshots ng mga conversations, saludo naman ako sa kanila. Talagang sumasagot sila. Tsaka may ticket May ticket. So, hanggat hindi nasusolve, pwede mo siyang buksan ng buksan. So, may mag-check nun kung, may magre-review nun. Siguro, team leader nila. Hindi mo parang inano mo lang. Dinisregard mo lang yung customer natin. Parang, meron kang, for example, close niya kaagad yung kumbaga, solved na. Hanggat hindi ka nasusolve hanggat hindi na re-resolve, hanggat hindi ka na satisfy dun sa gusto mong mangyari, pwede mong buksan yung ticket na yun. So, ibubuksan nyo ulit and sasagutin ka niya ulit ng customer service. Maybe not the same person, pero may customer service na may pa rin, may sasagot. So, yun nga, thankfully, yung huli, medyo maano mo yung effort niya. So, talagang sumasagot siya, talagang yung mga reasons niya. Kasi nung mga unang mga sagot, medyo parang, alam mo, parang tinatamad lang. Pero nung last, medyo naano ko yung empathy. Empathy ba o sympathy? Simpatsya. Basta, yung ganun, yung maano talaga sila sa customer. So, siguro doon ko sila masasaluduhan pagdating sa na-appreciate ko
yung pag hingi nila ng apologies. Ayan. So, balance naman tayo. Okay? Though medyo nagalit tayo nung una, syempre first time ko yun and may rights naman tayo dahil hindi naman biro yung lalo na dun sa pera na nilabas natin na supposed to be dapat ganito lang. And aware naman ako na tataas pero hindi naman ganun kataas, no? Kasi kung alam kong ganun kataas din ang gagastusin ko, hindi ko to bibilhin. Okay. So medyo dun lang pero dahil dun sa pinakitang nung customer service sa akin nung mga bandang huli na medyo sige nasapawan niya na yung yung problema. Kasi yun nga nagpahatid siya dito ng representative para pick upin to kasi wala namang gagawa nun eh. Pero parang for personal na lang yun. Sige sir, parang sige may papakuha ko yun diyan. Then sir, gagawa namin ng paraan. So, yun. Ang importante nakuha ko yung binili natin. Okay? So, may mga problema pero at least just look at the brighter side. Nakuha mo pa rin yung gusto mo. Okay. So, yun lang. Na-share ko lang yung experience ko sa kanya. Kaya sabi ko, maano ang kwento na ito ni Infinimas. 80 reals, no? Pero, grabe. Umabot ka na halos 500 reals. So, kaya ka nagkaroon ng solo spot. Month of July, ikaw lang. Pero hindi. Kasi, isasabay ko to. Kasi sobrang na-inlove ako sa kanya. Medyo na yung Shiro, tsaka yung Kuro, tsaka yung Blue. Pero, si Chemistry, parang wala akong maano sa YouTube na nagustuhan to. Ako, bangong-bango ko sa kanya. Dahil sa balat. Kaya, ito ay bigay. No? Ito ay ex-deal. Pero, dahil nung pagdaan natin sa mall, siya ay naka-sale. So, tcharan! Kumuha na ako ng seal. Ayan. So, binili ko na siya. Kasi ito ay tester. Okay, yung kaibigan natin, binigay sa atin tester. So, nakabukas na siya, bawas na siya. Mga nandito yan ang na-receive ko. Pero, syempre, thankful pa rin. Pero, dahil nga, gustong-gusto ko siya, kaya bumili na ako ng bago. So, ito yung isusunod natin. So, nabili ko lang to, wala pang, parang 57 lang. Tama ba? 57 reals. Ano to eh? Ayan, 115 Saudi reals. Parang ganon, 57.50. Ayan, 50%. Kaya ako siya binili na. Ayan, so, sabi ko, isusolo ko siya, pero, ihahabol ko to. So, dalawa sila for month of July. Okay. So, ito na yata isa sa pinakamahaba ko. 38 minutes. Ayan. So, sorry. Okay. So, next month ay ating anniversary special. So, sino? Ano? Ang ating entry for 4th year anniversary. So, medyo excited din ako. Nasa wishlist ko na. Meron na akong top 5 na pinagpipilian. So, kung sinong mananalo doon, okay. Ayan. So, sige, hindi ko na ipapabutin ng Sige, 39 minutes na natin. So, okay. Bye guys.